May mga katahimikang nagdudulot ng kapayapaan, ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montesillo ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok, sumasakal sa hanging dapat sanay puno ng buhay. Sa gitna ng isang silid na mas malaki pa sa isang karaniwang bahay, isang silid na puno ng mga laruang nagkakahalaga ng isang yaman, nakaupo si Aya. 5 taong gulang, ngunit ang kanyang mga mata ay tila pag-aari ng isang matandang kaluluwang matagal nang sumuko sa pakikipag-usap sa mundo. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang bahay manika na kasing laki niya gawa sa Alemanya at may mga muebles na yari sa kamay. Sa kanyang gilid isang karusel na mula pa sa Italia, kumikinang ang mga kabayong kahoy sa ilalim ng ilaw mula sa kristal na chandelier. Nakakalat sa paligid ang mga robot na nagsasalita ng 5 wika at mga manikang may damit na dinisenyo ng mga sikat na fashion designer. Ngunit para kay Aya ang lahat ng ito ay tanawing walang kulay. Nakaupo lamang siya sa malambot na alpombra, nakatitig sa kawalan ang kanyang katawan ay isang estatwang hindi natitinag sa gitna ng karangyaan. Ang katahimikang ito ang gumigising kay Eduardo Montesillo tuwing umaga at ang huling boses na naririnig niya bago matulog. Mula sa pintuan ng silid-aralan ni Aya, pinagmasdan niya ang kanyang anak. Si Eduardo isang taong sanay na kontrolin ang lahat mula sa takbo ng kanyang multimilyong kumpanya hanggang sa bawat detalye ng kanyang buhay ay walang magawa sa harap ng katahimikan ng sariling anak. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog ng pagkabigo na naging pangkaraniwan na sa mansyon. Dumating na si Dr. Patricia, isang mahinang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Eduardo at nakita ang kanyang asawang si Catherine. May hawak itong isang makapal na folder na naglalaman ng mga resulta ng hindi mabilang na pagsusuri, opinyon ng mga espesyalista at mga nabigong therapy. Ang mga mata ni Catherine ay may bakas ng pagod, ngunit meron pa ring manipis na sinulid ng pag-asa, isang pag-asang paulit-ulit nang naputol sa loob ng 3 taon. Si Dr. Patricia Reyes ang pinakamagaling na child developmental therapist sa bansa. Siya ang kanilang ika-14 na espesyalista. Isang babaeng may matatag na tindig at matalas na pag-iisip, ngunit kahit siya ay tila napapagod na sa kaso ni Aya. Sa malawak nilang sala, kung saan ang bawat muebles ay sigaw ng yaman, umupo silang 3. Ang hangin ay mabigat sa hindi masambit na mga tanong. Muli kong sinuri ang lahat. Panimula ni Dr. Patricia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Physically, Aya is perfect. Walang mali sa kanyang utak, sa kanyang pandinig o sa kanyang vocal cords. Ang kakayahan niyang magsalita ay naroon. Kung ganon, bakit? Halos pabulong na tanong ni Catherine. Ito ang tanong na gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ang tanong na sumisigaw sa kanyang isipan sa bawat sandali ng katahimikan ni Aya. Huminga ng malalim si Dr. Patricia bago magpatuloy. Ang selective mutism ay isang komplikadong kondisyon. Minsan ito ay dulot ng isang trauma. Minsan ito ay manifestasyon ng matinding anxiety. Sa kaso ni Aya, pagkatapos ng lahat ng ating sesyon, naniniwala akong hindi ito isang karaniwang kaso. Hindi siya tumutugon sa anumang conventional therapy dahil sa palagay ko, hindi naman talaga siya kailangang gamutin. Napakunot ang noo ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? 3 taon nang hindi nagsasalita ang anak ko. Kung hindi iyon kailangang gamutin, ano pa? Ginoong Montesillo, paliwanag ng doktora, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Nilikha ninyo ang isang perpektong mundo para kay Aya. Ligtas, malinis at puno ng lahat ng material na bagay na mahihiling ng isang bata. Ngunit ang mundong ito ay artipisyal, isang gintong hawla. Si Aya ay hindi nakikipag-ugnayan sa mundo dahil ang mundong ipinapakita ninyo sa kanya ay hindi totoo. Hindi totoo. Ang boses ni Eduardo ay tumaas, may halong pagkainis. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito para sa kanya, para sa kaligtasan niya. Nauunawaan ko, sagot ni Dr. Patricia. Ngunit marahil ang kailangan niya ay hindi ang kaligtasan na nasa isip natin.
Marahil kailangan niyang maranasan ang totoong mundo. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Si Catherine ang unang bumasag dito. Ano? Ano ang iyong mungkahi? Dalhin ninyo siya sa labas. Diretsong sabi ni Dr. Patricia. Hindi sa mga mamahaling resort o pribadong playground. Dalhin ninyo siya sa isang pampublikong parke. Hayaan ninyo siyang makakita ng mga batang naglalaro sa putik. Hayaan ninyo siyang makarinig ng ingay ng mga nagtitinda sa kalye. Hayaan ninyo siyang maranasan ng buhay na hindi kontrolado, ang buhay na hindi nakakahon. Hindi. Ang mariing pagtutol ni Eduardo sabay tayo. Naglakad-lakad siya sa harap ng malaking bintanang salamin. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Masyadong mapanganib. Ang mga mikrobyo, ang mga tao. Hindi natin alam kung sino ang makakasalamuhan niya. Hindi ako papayag. Kinasasangkutan ito ng kaligtasan ng anak natin. Tumingin si Catherine kay Dr. Patricia at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Sinubukan na natin ang lahat ng ligtas na paraan, Eduardo. Sinubukan na natin ang lahat ng mamahalin at kilalang espesyalista. 3 taon. 3 taon na tayong nakakulong sa ligtas na mundong ito, kasama ang isang anak na tila unti-unting nawawala sa atin. Pagkaalis ni Dr. Patricia na iwan ang mag-asawa sa isang salang puno ng tensyon. Hindi ko maintindihan ang lohika ng planong yon, Catherine. Giit ni Eduardo, ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon, ngunit puno pa rin ng pagtutol. Isang malaking kapabayaan na ilagay siya sa isang kapaligirang hindi natin kontrolado. Humarap sa kanya si Catherine, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, ngunit ang kanyang panga ay matigas. Anong kaligtasan, Eduardo, ligtas? Ba siyang nabubuhay na parang multo sa sarili nating pamamahay? Ligtas ba siyang hindi nakakaramdam ng kahit anong saya? Ang mansyon na ito, Eduardo, hindi na ito tahanan. Isa na itong magandang kulungan. Isang mahabang sandali, silang nagkatitigan 2 taong nagmamahalan, ngunit may magkaibang pananaw sa kung paano ililigtas ang kanilang nag-iisang anak. Si Eduardo, na naniniwala sa lakas ng pader at kontrol. Si Catherine, na nagsisimula nang maniwala na ang lunas ay nasa labas ng mga pader na yon. Hindi ako sang-ayon dito. Huling sabi ni Eduardo, ang kanyang tono ay pinal. Tumango si Catherine, ngunit hindi bilang pagsang-ayon. Ito ay isang pagtanggap na hindi na niya maaaring hintayin ang pahintulot ng kanyang asawa. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan si Aya na nasa parehong posisyon pa rin sa loob ng silid-aralan. Sa Sabado, wika ni Catherine, ang kanyang boses ay mahina, ngunit hindi nag-aalinlangan. Dadalhin ko si Aya sa parke. Sasama ka man o hindi. Hindi lumingon si Catherine upang tingnan ang reaksyon ng kanyang asawa. Alam niyang isang linya ang kanyang tinawid. Ngunit habang nakatitig sa kanyang tahimik na anak, alam niyang handa siyang tawirin ang lahat ng linya para lamang marinig muli ang tinig nito. Ang biyahe papunta sa pampublikong parke ay tila isang paglalakbay sa ibang bansa. Sa loob ng kanilang mamahaling SUV, ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng kuryente ng tensyon na halos nahihipo. Si Eduardo na nagmamaneho ay mahigpit ang kapit sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa braso ay bakat na bakat. Bawat ilang segundo sumusulyap siya sa rearview mirror, hindi para tingnan ng trapiko, kundi para bantayan ang kanyang anak, na para bang anumang oras ay may masamang mangyayari. Ang kanyang panga ay matigas sa pagtiim. Si Catherine naman ay nasa tabi niya pilit ng ngumingiti habang itinuturo ang mga bagay na nakikita sa labas. Tingnan mo, anak, ang mga jeepney. Ang daming kulay. Sabi niya, kahit na ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Ramdam niya ang bawat paghinga ng pagtutol mula sa kanyang asawa. Si Aya sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay halos nakadikit sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata, na dati parang lawa, na walang buhay, ay may bahagyang kislap habang sinusuundan ang mga batang naghahabulan sa bangketa. Ang isang nagtitinda ng sorbetes
na tumutugtog ng kanyang kampana at ang mga asong kalye na masayang naglalaro. Para sa kanya ito ay isang bagong daigdig na bumubukas. Pagdating nila sa parke, ang pagkakaiba sa kanilang mansyon ay isang sampal sa katotohanan. Ang hangin ay puno ng halakhak ng mga bata, sigawan ng mga naglalaro, at usapan ng mga pamilyang nakalatag sa mga banig. May amoy ng inihaw na mais at matamis na cotton candy. Ang ingay at ang bahagyang magulong kapaligiran ay isang dagok sa kontroladong mundo ni Eduardo. Dito lang tayo sa malapit sa kotse, agad na utos ni Eduardo, at huwag kang hahawak kung saan-saan Aya. May kinuha siyang bote ng alkohol mula sa bulsa at agad na i-spray sa mga kamay ng bata. Ngunit si Aya ay tila wala sa sarili. Hindi niya pinansin ang utos ng ama. Ang kanyang mga mata ay malikot na gumagala, sinusubukang namnamin ang lahat ng bagong tanawin. Para siyang isang ibon na ngayon lang nakalabas ng hawla na mamangha at medyo natatakot sa lawak ng kalangitan. Naglakad sila sa isang landas na sementado. Si Eduardo ay laging nakabantay, handang harangin ang sino mang lalapit. Si Catherine naman ay hawak ang kamay ni Aya, hinahayaan ang anak na maging gabay nila. Dinala sila ng mga paa ni Aya malapit sa isang palaruan, ngunit hindi para maglaro. Umupo siya sa isang bakanting bangko at mula rooy, pinanood ang ibang mga bata. Pinanood niya kung paano sila mag-agawan sa duyan, kung paano sila magtulungan sa pag-akyat sa slide, kung paano sila magtawanan na parang walang katapusan ang saya. At doon sa gitna ng lahat ng yon, lumitaw si Luz Biminda. Hindi siya dumating na parang isang diwata. Siya ay bahagi ng tanawin ng parke, isang matandang babae na may mukhang kinorte ng araw at panahon, ngunit may mga matang nagniningning sa kabaitan. Ang kanyang damit ay malinis, pero halatang may mga tagpi. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakatali lang ng isang simpleng lastiko. Itinutulak niya ang isang luma at kalawanging kariton na puno ng mga plastik na bote at lata. Habang naglalakad, mayroon siyang himig na mahinang kinakanta isang luma at malungkot na kundiman na puno ng pangungulila. Ang himig na yon, ang unang nakakuha ng pansin ni Aya. Dahan-dahan niyang inalis ang tingin sa mga naglalarong bata at ibinaling ito sa matandang babae. Huminto si Lola Luz, malapit sa isang basurahan, maingat na pinaghihiwalay ang mga bagay na maari pang pakinabangan. Walang bahid ng pagkapagod sa kanyang kilos, tanging isang tahimik na dignidad nang matapos na pansin niya ang isang batang babae na titig sa kanya. Ngumiti si Lola Luz, isang ngiting nagbigay liwanag sa kanyang kulubot na mukha. Lumapit siya sa bangko kung nasaan si Aya, ngunit hindi sa bata mismo, kundi sa isang maliit na puno ng niyog sa tabi nito. May kinuha siyang ilang piraso ng murang dahon at sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang magaspang ngunit maliksing mga kamay ay lumikha ng isang bagay na kamangha-mangha, isang maliit na tutubing gawa sa hinabing dahon ng niyog. Lumapit siya kay Aya maingat na parang isang hayop na ayaw makagulat ng isang mahiyaing usa. Hindi siya nagsalita. Inilahad lamang niya ang kanyang kamay at sa ibabaw ng kanyang palad na magaspang at may mga guhit ng paghihirap, naroon ang sariwang-sariwang tutubing yari sa dahon. Napatingin si Aya sa laruan. Pagkatapos ay sa mga mata ni Lola Luz. May nakita siyang kakaiba sa mga matang yon, isang kalmadong karagatan ng pag-unawa, walang paghusga, walang inaasahan. Sumulyap si Aya sa kanyang ina na marahang tumango ang mga mata nito ay luhaan sa pag-asa. Tumingin siya sa kanyang ama na ang mukha ay isang maskara ng pag-aalala at pagbabantay. Dahan-dahan na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, itinaas ni Aya ang kanyang kamay. Nang maglapat ang kanyang malambot at malinis na mga daliri sa magaspang na kamay ng matanda, isang kislap ang dumaan sa kanyang buong katauhan. Kinuha niya ang tutubing dahon at sa sandaling iyon ang milagrong 3 taon nilang hinihintay ay nangyari. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aya. Hindi ito isang malaking nangiti na nagpapakita ng nangipin. Hindi ito isang tawang maririnig sa buong parke.
Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Ito ay isang sinag ng araw na sumilip mula sa makapal na ulap na matagal nang bumabalot sa kanyang mukha. Isang maliit halos hindi kapansin-pansin, ngunit totoong-totoong nangiti. Isang nangiting umabot sa kanyang mga mata, nagbibigay buhay sa mga ito sa paraang hindi pa kailanman nasaksihan ng kanyang mga magulang. Eduardo, tingnan mo. Halos hindi makapagsalitang bulong ni Catherine, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Itinakip niya ang kamay sa bibig upang pigilan ang isang hikbi ng purong kaligayahan. Pati si Eduardo ay natigilan, para siyang tinamaan ng kidlat. Nakita niya ang nangiti ng kanyang anak, isang bagay na akala niya ay permanenteng ninakaw na sa kanila ng tadhana. Sa loob ng isang segundo, ang matigas na pader sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ngunit ang segundo ay mabilis na lumipas. At ang takot at pag-iingat na nakasanayan na niya ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang nakita niya ngayon ay hindi na isang mabait na matanda, kundi isang estranghero. Isang estrangherong marumi ang kamay at damit na nagbigay sa kanyang anak ng isang bagay na galing sa kung saan. Mabilis siyang kumilos, isang hakbang pasulong at marahan. Ngunit mariin niyang hinawakan ng braso ni Aya. Aya, halika na. Let's go. Eduardo, sandali. Hayaan mo muna siya. Pakiusap ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at pagkatakot sa ginagawa ng asawa. Catherine, tingnan mo ang babaeng yan. Pabulong na sabi ni Eduardo, sapat lang para marinig ng asawa. Hindi natin siya kilala. Look at the dirt. Baka may sakit yan. Ang nangiti sa mukha ni Aya ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Tumingin siya mula sa kanyang ama patungo kay Lola Luz. Hinigpitan niya ang hawak sa tutubing dahon at umiling ang mga matay na nakikiusap sa kanyang ama na huwag siyang ilayo. At nang maramdaman niya ang paghila palayo, isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito salita. Isa itong hikbi, isang mahaba at malungkot na hikbi na puno ng pagkadismaya, isang tunog na mas matindi pa sa anumang sigaw. Sa loob ng 3 taon nasanay sila sa katahimikan ni Aya, ngunit ang tunog na yon, ang tunog ng nasirang pag-asa, ay mas masakit sa pandinig kaysa sa pinakamatulis na salita. Si Lola Luz ay nanatiling nakatayo roon, hindi gumagalaw, walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang guhit ng kalungkutan sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng pamilya. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang, isang tahimik, na pagbibigay galang sa isang dramang hindi niya nais guluhin. Naiwan si Catherine na nakatayo, napapagitnaan ng kanyang asawang hinihila palayo ang kanilang anak at ng matandang babae na nagbigay rito ng panandaliang liwanag. Ang kanyang puso ay nahahati. Hawak pa rin ni Aya ang tutubing dahon, mahigpit na para bang yun na lamang ang natitirang piraso ng mahikang kanyang natagpuan. At habang papalayo sila, ang kanyang mga hikbi ay naging mga tahimik na luha, isang ilog ng kalungkutan na dumadaloy mula sa isang pusong ngayon lang natutong ngumiti at agad ding natutong lumuha. Ang pagsara ng pinto ng kanilang SUV pagdating sa garahe ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Walang nagsalita habang inaakay ni Catherine si Aya papasok sa mansyon, habang si Eduardo ay sumusunod sa likuran. Ang bawat hakbang niya ay mabigat sa pagpipigil ng galit. Ang tutubing dahon ay mahigpit pa ring hawak ni Aya, isang munting sagisag ng nasirang sandali ng kaligayahan. Sa malawak na sala, kung saan ang malamig na marmol na sahig ay sumasalamin sa mga ilaw mula sa chandelier, nagsimula ang bagyo. Nakita mo na ba ang resulta ng iyong eksperimento, Catherine? Ang boses ni Eduardo ay kalmado, ngunit may talim na parang isang kutsilyong nakatago sa ilalim ng seda. Umiyak ang anak natin, isang uri ng pag-iyak na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Isang pag-iyak na puno ng hinagpis. Hinarap siya ni Catherine, ang mga mata ay namumula pa rin, ngunit puno ng tapang
na ngayon lang nakita ni Eduardo. Oo, umiyak siya, Eduardo. Umiyak siya dahil sa wakas, may naramdaman siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, may isang bagay siyang ginusto at ipinaglaban. Hindi mo ba nakikita? Iyon ay isang himala. Himala, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Eduardo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Ang tawag mo sa paglalagay sa panganib sa ating anak ay isang himala. Isang pulubi, Catherine. Isang babaeng namumulot ng basura ang hinayaan mong lumapit sa kanya. Paano kung may sakit iyon? Paano kung may masama siyang balak? Ngunit wala. Sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay nabasag. Ang tanging ginawa niya ay ngumiti. Ang tanging ginawa niya ay magbigay ng isang laruang gawa sa dahon. At ang tanging naging kapalit niyon ay isang ngamang ngiti mula sa ating anak. Isang nasang ngiti. Eduardo, nakita mo ba talaga yon? O masyadong nabulag ang iyong mga mata ng iyong paghuhusga? Ang kanilang mga salita ay nagbanggaan sa gitna ng sala, mga sandatang matagal nang nakatago sa ilalim ng kanilang magalang na pagsasama. Hindi na ito tungkol sa babae sa parke. Ito ay tungkol sa 3 taon ng kabiguan ng mga hindi pagkakaunawaan at ng lumalaking pader sa pagitan nilang dalawa. Tapos na ang usapang ito. Pinal na, sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay naguutos na parang isang hari sa kanyang kaharian. Hindi na babalik si Aya sa parkeng yon at ipinagbabawal kong makipag-ugnayan pa tayo sa babaeng yon. Malinaw ba? Isang mahabang sandali silang nagkatitigan. Si Catherine na may luhang dumadaloy sa pisngi. Si Eduardo na may matigas na panga at mga matang hindi nagpapatalo. Walang sumagot si Catherine. Tumalikod na lamang siya at sinundan si Aya na tahimik nang umakyat sa kanyang silid. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagsang-ayon o pagtutol. Ito ay isang katahimikan ng paghahanda para sa isang laban. Kinabukasan, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ito ay isang katahimikang may kasamang pagtutol. Sa almusal, hindi ginalaw ni Aya ang kanyang pagkain, ang mga pancake na hugis Mickey Mouse at ang mga sariwang prutas na maingat na inayos sa plato ay nanatiling malamig. Umiling lamang siya at bumaba sa kanyang upuan. Sa tanghalian, ganoon din. Ang mamahaling isda na inihanda ng kanilang kusinero ay hindi niya tinikman. Ang ice cream na paborito niya ay hindi niya pinansin. Sa hapon, natagpuan siya ni Catherine sa kanyang silid-aralan. Ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang mga laruan. Sa halip, may hawak siyang mga krayola at isang malinis na puting papel. Nakaupo siya sa sahig, lubos na nakatuon sa kanyang ginagawa. Ang tunog lamang ng marahang pagdulas ng krayola sa papel ang maririnig sa silid. Lumuhod si Catherine sa tabi ng anak, pinagmamasdan ang kanyang ginuguhit. Hindi ito mga ordinaryong guhit ng bata. Mayroon itong layunin, mayroon itong mensahe. Paulit-ulit niyang iginuhit ang parehong larawan. Isang matandang babae na may mahabang buhok. Sa tabi nito ay isang kariton na puno ng mga bote. At sa kamay ng babae isang bagay na maliit at may pakpak, isang tutubi. Gumamit si Aya ng kulay kape, para sa babae asul, para sa kariton, at matingkad na berde para sa tutubi. Nang matapos tumingala si Aya sa kanyang ina, itinuro niya ang iginuhit na babae at pagkatapos isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Pilit niya ang kanyang maliit na muka ay namumula sa pagsisikap. Itinuro niya ang tutubi. Ang puso ni Catherine ay tila pinipiga. Naiintindihan niya sa pamamagitan ng kanyang mga guhit at ng kanyang mga putol-putol na tunog. Isinisigaw ng kanyang anak ang pangalan ng kanyang puso. Niyakap niya si Aya ng mahigpit. At sa yakap na yon, ang kanyang desperasyon ay naging bakal na determinasyon. Gabi na nang harapin niyang muli si Eduardo. Natagpuan niya ito sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga libro at ng amoy ng mamahaling kahoy ang kanyang kuta. Hindi siya kumatok. Pumasok siya, hawak ang mga guhit ni Aya na para bang mga sagradong dokumento. Inilatag niya ang mga papel
Sa ibabaw ng makintab na mesa ni Eduardo, hindi nagsalita si Eduardo, tiningnan lamang ang mga guhit. Ito, simula ni Catherine, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Ito ang sinasabi ng anak mo, Eduardo. Ito ang kanyang boses. At kung hindi natin siya pakikinggan, tayo ang tunay na may problema, hindi siya. Tumingin si Eduardo mula sa mga guhit patungo sa kanyang asawa. Catherine, napag-usapan na natin ito. Hindi pinutol siya ni Catherine, ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Ikaw ang nagsalita. Ako ay nakinig. Ngayon, ako naman ang pakinggan mo. Lumapit siya sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong dito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ko alam kung sino ang babaeng yon, Eduardo. Marahil ay isa nga siyang pulubi. Marahil ay marumi nga ang kanyang mga kamay. Ngunit isa lang ang alam ko. At sana'y itatak mo yan. Sa isip mo siya lang ang nag-iisang tao na nakapagpangiti sa anak natin sa loob ng 3 taon. Ang katotohanan sa kanyang mga salita ay tumama kay Eduardo na parang isang malakas na sampal. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakita ni Catherine ang kanyang pagkakataon. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Bukas, sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Hahanapin namin siya, si Aya at ako, at nasa sayo kung sasama ka para suportahan ang anak mo o mananatili ka dito sa loob ng palasyo mong gawa sa takot. Tumalikod si Catherine at naglakad palabas, hindi na hinintay ang sagot. Iniwan niya si Eduardo sa kanyang malamig at marangyang opisina, kasama ang mga paulit-ulit na guhit ng isang matandang babae, isang kariton, at isang tutubing yari. Sa dahon ang mga simbolo ng isang mundong hindi niya kayang kontrolin, ngunit ang tanging mundong tila makapagpapagaling sa kanyang anak. Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila walang epekto sa malamig na tensyon sa loob ng mansyon. Ngunit hindi na ito tensyon ng pagtatalo, ito'y tensyon ng paghihintay. Pagkatapos ng almusal, na muling hindi ginalaw ni Aya, tumayo si Catherine at sinabing, "Magbihis ka, anak, aalis tayo." Hindi na niya tiningnan si Eduardo, hindi na kailangan. Naramdaman niya ang pagsuko sa katahimikan nito. Pagbaba nila, nakita nilang naghihintay si Eduardo sa may pinto, hawak ang susi ng kotse. Isang tahimik na pag-amin na sa labanang ito, hindi ang kanyang luhika ang mananalo, kundi ang puso ng kanyang anak. Ang pagbabalik sa parke ay ibang-iba. Ang pag-asa ay tila isang buhay na nilalang na nakaupo kasama nila sa kotse. Pagdating doon, si Aya mismo ang naunang bumaba. Hindi na siya naghintay na pagbuksan. Hinila niya ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na hakbang ay mabilis at may direksyon. Nilibot nila ang buong parke. Ang palaruan, ang bangko kung saan sila umupo, ang lugar malapit sa basurahan, ngunit wala. Walang anino ni Luz Biminda. Ang pag-asa sa mga mata ni Aya ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang uri ng tahimik na sindak. Bumitaw siya sa kamay ni Catherine at tumayo sa gitna ng landas. Ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Sunod-sunod na maliliit at pabulong na tunog ng pagkabigo ang kumakawala sa kanyang lalamunan. Para siyang isang nawawalang kuting na hindi mahanap ang kanyang ina. Siguro'y hindi siya pumarito ngayon. Sabi ni Catherine, sinusubukang pakalmahin ang anak kahit na ang sarili niyang puso ay nagsisimula ng manlamig sa takot. Si Eduardo, na nakamasid lang mula sa malayo, ay nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang kondisyon o isang problema, kundi ang purong kalungkutan ng kanyang anak. Noon nila napansin ang isang babaeng nag-aayos ng mga bulaklak sa isang maliit na pwesto malapit sa pasukan. Siya si Rosa, isang babaeng may malaking ngiti at mga matang nakakakita ng higit pa sa karaniwan. Napansin niya ang pamilyang tila may hinahanap. "Magandang umaga po," bati niya.
May problema po ba? Tila may hinahanap ang anghel na ito. Lumapit si Catherine, dala-dala ang isa sa mga guhit ni Aya. Pasensya na sa abala. Hinahanap po kasi namin ang babae sa larawang ito. Sabi niya, ipinapakita ang guhit ng isang matandang may kariton. Tumingin si Rosa sa guhit at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Aling Luz ang lola ng lahat. Dito sa parke. Naku, hindi niyo siya mahahanap dito ngayon. Linggo kasi. Bakit po? Mayroon po ba siyang ibang pinupuntahan? Tanong ni Catherine, ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso. Tuwing linggo, paliwanag ni Rosa. Umuwi siya sa kanila sa Barrio San Roque. Doon hindi siya namumulot ng basura. Nagiging tunay siyang lola. Nagkukwento siya sa mga bata sa kanilang lugar. Iyon ang kanyang pahinga, ang kanyang kaligayahan. Isang bagong mundo ang nabuksan sa isipan ni na Catherine at Eduardo. Ang pulubi ay may tahanan. Ang namumulot ng basura ay isang minamahal na tagapagsalaysay. Nakuha ni Catherine ang eksaktong direksyon mula kay Rosa. Ang paglalakbay papunta sa Barrio San Roque ay isang pagtawid sa isang hindi nakikitang hangganan. Ang malalapad at makikinis na kalsada ng kanilang subdibisyon ay naging makikitid at bakubakong eskinita. Ang mga mansyong napapaligiran ng matataas na pader ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na yari sa pinagtagpit-tagping yero at kahoy. Ang kanilang makinang na itim na SUV ay tila isang dambuhalang metal na halimaw na naligaw sa isang nayon. Ang mga tao ay humihinto sa kanilang ginagawa para tumingin. Ang mga bata ay tumatakbo sa tabi ng kotse, sumisilip sa madilim na bintana. Catherine, sigurado ka ba rito? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Automatiko niyang nilock ang lahat ng pinto. Oo, sagot ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Nandito ang lunas ng anak natin. Narinig muna nila ang tunog bago nila nakita ang tanawin. Isang masayang tawanan ng mga bata na sumasabay sa ihip ng hangin. Huminto si Eduardo sa dulo ng isang maliit na kalye. At doon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita nila siya. Nakaupo si Lola Luz sa isang upuang yari sa kawayan. Ngunit hindi na siya ang babaeng may daladalang kariton. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestida na may bulaklak. Siya ang sentro ng isang bilog ng halos 20 bata na nakaupo sa damuhan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkamangha. Nagkukwento siya, ang kanyang mga kamay ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang boses ay nag-iiba-iba, minsan ay isang higante, minsan ay isang duwende. Dito sa kanyang mundo, hindi siya pulubi. Isa siyang reyna. Bago pa man makapagsalita sina Catherine at Eduardo, bumukas ang pinto ng kotse. Si Aya ay tumakbo, hindi siya naglakad, hindi siya nag-atubili. Isang munting sigaw ng pananabik ang kumawala sa kanya habang tinatawid niya ang espasyo sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Natigil ang kwento. Ang lahat ng mga bata ay napalingon. Nakita ni Lola Luz si Aya. Ang pagtataka sa kanyang muka ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay ng purong galak. Tumayo siya, ang kanyang mga braso ay bumukas ng malapad. Prinsesa ko, sigaw niya. Sumalubong si Aya sa yakap na yon. Ibinagsak niya ang kanyang buong katawan sa matanda. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumulupot sa leeg nito na para bang ayaw na niyang bumitaw kailanman. Ikinulong siya ni Lola Luz sa kanyang mga bisig, hinahaplos ang kanyang buhok at isang salita ang kanyang ibinulong puno ng pagmamahal na matagal na niyang itinatago para sa isang nawala. Apo ko. Sa narinig na yon, bahagyang humiwalay si Aya sa yakap. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Lola Luz. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-inog. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Ang mga bata ay napatahimik. Binuksan ni Aya ang kanyang bibig. Isang sandali ng pagsisikap. At pagkatapos isang salita, malinaw, buo at matamis na parang musika ang lumabas. Lola. Ang salita ay lumutang sa hangin. Isang perpektong hiyas. Isang salitang naglalaman ng 3 taon ng katahimikan ng paghahanap,
At nang wakas na pagkatagpo, isang malakas na hikbi ang kumawala kay Catherine. Napaluhod siya sa lupa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa hindi mapigilang pag-iyak ng pasasalamat at kaligayahan. Si Eduardo ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kotse, hindi makagalaw na parang isang estatwa. Ang kanyang matigas na panlabas ay gumuho at sa kanyang mga mata, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang mamuo. Ang salitang iyon ay hindi lang bumasag sa katahimikan ng kanyang anak. Binasag din nito ang pader na nakapalibot sa kanyang puso. Naluha rin si Lola Luz, niyakap si Aya ng mas mahigpit. Oo, apo ko. Ako ang lola mo. Lumapit si Catherine, ang kanyang muka ay basa ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa araw. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Lola Luz. Pakiusap po. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sumama po kayo sa amin. Kahit sandali lang po. Kailangan po kayo ng anak ko. Tumingin si Lola Luz mula kay Catherine patungo kay Eduardo na dahan-dahan nang lumalapit at pabalik sa batang mahigpit na nakayakap sa kanya. Sa mga mata ng batang yon, nakita niya ang isang pangakong hindi niya matatalikuran. Ang pagpasok ni Lola Luz sa mansyon ng mga Montesillo ay parang pagpasok sa isang museo na walang kaluluwa. Ang bawat yabag niya sa makintab na sahig na parang salamin ay may kasamang alingaw-ngaw na umaakyat sa matataas na kisame. Ang malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon ay tila ibang-iba sa mainit at pamilyar na hangin ng Barrio San Roque. Hindi siya namangha sa kristal na chandelier o sa mga mamahaling pintura na nakasabit sa dingding. Sa halip, ang napansin niya ay ang bigat ng katahimikan, isang katahimikang hindi nagpapahiwatig ng kapayapaan, kundi ng kawalan. Sinalubong sila sa may pinto ng isang babaeng nasa mga 50 anyos. Ang muka ay matigas na parang inukit sa yelo. Ang kanyang buhok ay nakapusood ng napakahigpit na tila walang kahit isang hiblang naliligaw. Ang kanyang uniforme ay perpektong naplansa. Ito si Consuelo, ang punong kasambahay na nagsisilbi sa mga Montesillo sa loob ng 20 taon. Itinuring niya ang mansyon hindi lang bilang lugar ng trabaho, kundi bilang kanyang personal na kaharian. At siya ang reyna na nagpapanatili ng kaayusan. Ang mga mata ni Consuelo ay dumaan kay Catherine, lumagpas kay Aya at huminto kay Lola Luz. Isang mabilis, ngunit mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. Walang bati, walang malangiti. Tanging isang bahagyang pag-angat ng kilay na nagsasabi ng lahat. Sino ang basurang ito na dinala mo sa aking palasyo? Consuelo, si Aling Luz Biminda. Medyo nag-aalangang sabi ni Catherine. Bisita natin siya. Isang tipid na tango lang ang isinagot ni Consuelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ihahanda ko po ang merienda sa sala, ma'am. Ang kanyang boses ay magalang, ngunit walang bahid ng init. Si Aya, na kanina pa nakakapit sa laylayan ng damit ni Lola Luz, ay masinigpitan pa ang hawak. Naramdaman niya ang lamig sa pagitan ng dalawang babae. Para sa isang bata na nabuhay sa pananahimik, naging matalas ang kanyang pakiramdam sa mga emosyong hindi sinasambit. Nang maupo si Lola Luz sa isang puting sofa na nagkakahalaga marahil ng isang kotse, mabilis na lumapit si Consuelo. May dala siyang spray bottle at isang puting-puting pamunas. Ano yan, Consuelo? Tanong ni Catherine, nagtataka. Lilinisin ko lang po ang inupuan ng bisita, ma'am. Sagot ni Consuelo, binibigyan diin ang salitang bisita na para bang ito'y isang masamang salita. Mahirap na po baka may dalang kung ano-anong mikrobyo galing sa labas. Ang bawat salita ay isang karayom na tumusok sa puso ni Catherine. Ang ginawa ni Consuelo ay hindi paglilinis. Ito ay isang pampublikong pag-insulto. Consuelo, tama na yan. Saway ni Catherine, ang kanyang boses ay tumaas. Ngunit si Lola Luz ay ngumiti lamang ng malungkot. Hinaplos niya ang buhok ni Aya at bumulong, hayaan mo na, apo. Sanay na ang lola. Sa buong hapong yon, ang bawat kilos ni Consuelo
ay isang deklarasyon ng giyera. Kapag nag-aalok siya ng juice kay Lola Luz, tinitiyak niyang ang baso ay nakapatong sa isang makapal na coaster na parabang ayaw niyang madungisan ng mesa. Kapag nagsasalita si Lola Luz, naririnig ang malakas na pag-vacuum ni Consuelo mula sa kabilang silid. Si Aya na naging anino ni Lola Luz ay sinusuklian ng masasamang tingin ang bawat kilos ng matandang kasambahay. Ang rurok ng lahat ay nangyari sa sala. Habang masayang naglalaro sina Aya at Lola Luz, maingat na inilapag ni Aya ang kanyang pinakamamahal na ari-arian, ang tutubing gawa sa dahon ng niyog, sa ibabaw ng isang mababang mesang gawa sa salamin. Para sa kanya ito ay isang hiyas na dapat ingatan. Dumating si Consuelo may dalang maliit na basurahan at basahan nagpapanggap na naglilinis. Ang kalat naman dito, sabi niya sa sarili, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Sa isang mabilis at tila walang mali siyang kilos, iwinasiwas niya ang kanyang basahan sa ibabaw ng mesa. Ang alikabok kasama ang tutubing dahon ay sabay na nahulog sa hawak niyang basurahan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani at pagkatapos isang sigaw. Hindi ito salita. Ito ay isang tunog ng purong galit at pagkawala na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Aya. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng mansyon, mas malakas pa sa anumang salitang nasabi na sa loob ng mga pader na yon. Tumakbo siya patungo sa basurahan, sinusubukang kunin ang kanyang nawawalang kayamanan. Consuelo. Anong ginawa mo? Sigaw ni Catherine, napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Ay pasensya na po ma'am. Sagot ni Consuelo, ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pagkukunwaring inosente. Aksidente lang po. Akala ko po kasi basura lang. Ang salitang basura ang nagpasiklab sa apoy na matagal nang nag-aalab sa loob ni Catherine. Hinarap niya si Consuelo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang dalawang nagbabagang uling. Basura. Ulit niya, ang kanyang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Humakbang siya palapit at sa unang pagkakataon, nakita ni Consuelo ang tunay na galit ng isang among matagal niyang minaliit. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang lahat ng paghuhusga mo, Consuelo. Ngunit ang saktan ang damdamin ng anak ko. Ang yurakan ang tanging bagay na nagpangiti sa kanya. Hanggang dito na lang tayo. Itinuro ni Catherine ang matandang kasambahay ang kanyang daliri, ay nanginginig. Makinig ka, Consuelo. Ikaw ay isang empleyado. Sa pamamahay na ito, hindi ang may-ari. Alamin mo ang iyong lugar. Ang bawat salita ay isang latigo na humampas sa ere. Kinuha ni Catherine ang basurahan mula sa mga kamay ni Consuelo at maingat na dinampot mula sa loob ang medyo nayuping tutubing dahon. Inabot niya ito kay Aya na umiiyak na ngayon sa mga braso ni Lola Luz. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa harapan. Pumasok si Eduardo. Ang tanawin na kanyang naabutan ay isang ganap na kaguluhan. Ang kanyang asawa ay sumisigaw, ang kanyang anak ay humahagulgol, isang estrangherang matanda ang yumayakap dito, at ang kanyang pinagkakatiwalaang punong kasambahay ay nakatayo na parang isang estatwa, ang mukha ay namumutla. Bago pa man siya makapagsalita, ang anyo ni Consuelo ay biglang nagbago. Ang kanyang matigas na mukha ay biglang lumambot. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng mga pekeng luha. Sir Eduardo, pasensya na po. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkukunwaring pagsisisi. Hindi ko po sinasadya. Tumingin siya mula kay Catherine patungo kay Lola Luz, isang tingin na puno ng akusasyon. Nagkakagulo na po ang pamilya ninyo, sir. Patuloy niya, bawat salita ay maingat na pinili para magtanim ng lason. Mula nang dumating ang bisita ni Ma'am, napako ang tingin ni Eduardo. Tumingin siya sa kanyang umiiyak na asawa, sa kanyang humahagulgol na anak, sa matandang babae na sanhi ng lahat, at sa kanyang matapat na kasambahay na biktima raw ng sitwasyon. Ang kanyang mukha ay isang komplikadong mapa ng pagkalito-hinala at nagsisimulang galit.
Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Kinagabihan, pagkatapos umuwi ni Lola Luz ang mansyon, ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ito ang pinakamabigat na uri ng katahimikan, isang katahimikang kasunod ng isang bagyo, kung saan ang hangin ay puno pa rin ng amoy ng kidlat at ang lupa ay basa sa luha. Natagpuan ni Eduardo si Catherine sa veranda nakatanaw sa madilim na hardin na naliligo sa artipisyal na liwanag. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus isang anyo ng pagtatanggol. Catherine, mahinang simula ni Eduardo. Kailangan nating mag-usap. Hindi lumingon si Catherine. Tungkol saan, Eduardo, tungkol sa kung paano mo kinampihan ang isang kasambahay kaysa sa asawa mo at sa damdamin ng anak mo. Isang buntong hininga ang kumawala kay Eduardo. Hindi ko siya kinakampihan. Naguguluhan lang ako. Consuelo has been with my family for 20 years. Hindi siya kailanman nagsinungaling sa akin. Dito na lumingon si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng malamlam na ilaw. At ako, ang asawa mo. Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Eduardo, nakita ng dalawang mata ko ang ginawa niya. Puno ng panunuya. Puno ng pagmamaliit. Iyon ay sinadya. Marahil ay nabigla lang siya. Katwiran ni Eduardo, kahit na ang sarili niyang mga salita ay tunog walang laman sa kanyang pandinig. Hindi siya sanay sa mga ganitong pagbabago. Pagbabago. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine. Ang tawag mo sa kaligayahan ng anak natin ay pagbabago. Eduardo, ang problema ay hindi si Consuelo. Ang problema ay ikaw. Natatakot ka dahil sa wakas, may isang bagay na nangyayari sa pamilyang ito na hindi mo kayang kontrolin. May isang taong nakapasok sa buhay natin na hindi mo kayang bilhin o utusan. Ang mga salitang yon ay tumama sa ego ni Eduardo ng buong puwersa. Umiling siya. Hindi totoo yan. Ang iniisip ko lang ay ang kapakanan ni Aya. Paano natin matitiyak na ang babaeng iyon ay may mabuting intensyon? Hindi natin alam ang kanyang nakaraan, ang kanyang tunay na pagkatao. Doon sa mga salitang iyon, nakita ni Catherine ang tunay na ugat ng problema. Hindi ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagdududa at pag-iisip na nakabatay sa estado sa buhay. Ang tanging alam ko, sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay pagod na sa pakikipagtalo, ay na sa tuwing kasama ni Aya si Lola Luz, siya ay masaya. At sa tuwing wala siya, bumabalik siya sa kanyang hawla. Nasa sayo kung ano ang mas matimbang sayo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan. Si Lola Luz ay patuloy na dumadalaw sa mahigpit na paanyaya ni Catherine. Ngunit ang bawat pagdalaw ay may kasamang mga bagong aksidente mula kay Consuelo. Isang araw ang munting ibon na gawa sa tuyong dahon na regalo ni Lola Luz kay Aya ay biglang nawala. Hinanap ito ni Aya sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kinabukasan natagpuan ito ni Catherine sa basurahan sa kusina, nakatago sa ilalim ng mga balat ng gulay. Nang tanungin si Consuelo, ang sagot niya ay, "Naku ma'am, baka po naipon lang ng ibang katulong. Alam niyo naman, mukhang basura." Sa isa pang pagkakataon, nagdala si Lola Luz ng isang garapo ng candy na gawa sa kamote, isang simpleng regalo. Habang kumakain si Aya, biglang sinabi ni Consuelo ng malakas, "Naku Ma'am Catherine, sigurado po ba kayong malinis ang pagkakagawa niyan? Baka po sumakit ang tiyan ng bata." Ang bawat salita, ang bawat kilos ay isang patak ng lason. At unti-unti ang lason ay nagsimulang gumana hindi kay Aya kundi kay Eduardo. Nakikita ni Eduardo ang mga ebidensya na isinasalansan ni Consuelo sa kanyang harapan. Ang mga nawawalang bagay, ang mga pagkaing kaduda-duda, ang mga kwento tungkol sa mga taong nagpapanggap na mabait para makapanlamang. "Eduardo, naririnig mo ba ang sarili mo?" Sabi ni Catherine isang gabi, pagkatapos iulat ni Eduardo ang isa pang kwento mula kay Consuelo. "Pinapakinggan mo ang tsismis ng isang taong halatang naiinggit at nagagalit." "Hindi ito tsismis, Catherine. Ito ay pag-iingat." Giit ni Eduardo. Ang epekto nito ay nakita kay Aya.
Kapag wala si Lola Luz ang kanyang pag-unlad, ay tila humihinto. Muli siyang nagiging tahimik lalo na kapag naririyan si Consuelo. Nararamdaman niya ang tensyon, ang negatibong enerhiya. Ang mga salitang natutunan niya mula kay Lola Luz ay tila bumabalik sa loob ng kanyang lalamunan, ayaw lumabas. Ito ang ginamit na armas ni Eduardo. "Tingnan mo," sabi niya kay Catherine, isang hapon, matapos ang isang araw na halos hindi nagsalita si Aya. "Hindi siya gumagaling. Baka nga mas nakakasama pa ang impluensya ng babaeng yon. Maybe we should stop her visits for a while para makita natin." Iyon na ang huling patak. Humarap sa kanya si Catherine, ang kanyang muka ay isang perpektong larawan ng kalmadong galit. Ipagbabawal mo ang pagdalaw ng nag-iisang tao na nagbibigay liwanag sa buhay ng anak natin base sa mga kasinungalingan ng isang kasambahay. Hindi siya sinungaling. Pagtatanggol ni Eduardo. "Kung ganun, ano ako?" Hamon ni Catherine, ang kanyang boses ay nabasag. "Ano ako sa'yo, Eduardo? Isang baliw. Isang tanga na hindi nakikita ang katotohanan. Kailan ka pa tumigil sa pagtitiwala sa akin?" Ang tanong ay bumao ng malalim. Hindi sa ganoon, Catherine. Pero ano? Sigaw ni Catherine, at sa sobrang galit dinampot niya ang isang mamahaling porselanang florera mula sa isang mesang katabi. "Pero mas pinipili mong maniwala sa isang taong ang sukatan ng katapatan ay ang sahod na binibigay mo kaysa sa asawa mo, na ang tanging hangad ay ang kaligayahan ng pamilya natin. Sa isang kilos na puno ng frustrasyon at hinagpis, malakas niyang inihagis ang florera sa sahig. Isang nakatutulig na tunog ng pagbasag ang pumuno sa buong mansyon. Ang mga pira-piraso ng mamahaling porselana ay kumalat sa marmol na sahig na parang mga basag na pangarap. Nanigas si Eduardo, nakatingin sa mga piraso sa sahig. Pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang kanyang muka ay isang halo ng gulat at sakit. "Kung pipiliin mong maniwala sa kanya kaysa sa akin," sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay halos pabulong na ngayon, nanginginig sa matinding emosyon. "Kung mas mahalaga sa iyo ang kaayusan ng mansyon na ito kaysa sa kaluluwa ng mga taong nakatira dito, baka wala nang dapat pang pag-usapan." Tumalikod siya, iniwan si Eduardo na nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang kasal. Sa unang pagkakataon, natanto ni Eduardo na ang basag na florera ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang simbolo. At kung hindi siya mag-iingat, ang susunod na mababasag ay ang kanyang pamilya. At iyon, alam niyang hinding-hindi na niya mabubuo pang muli. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na piraso ng salamin. Ang bawat salita ay maingat na tinitimbang, ang bawat kilos ay may kasamang pag-iingat. Ang basag na florera ay matagal nang nalinis, ngunit ang anino nito ay nanatili, isang paalala ng lamat na namamagitan kina Eduardo at Catherine. Ang tanging tulay sa kanilang dalawa ay si Aya. Nalalapit na ang ika-6 na kaarawan ni Aya. Dati ito ay isang engrandeng okasyon na pinaplano ni Catherine ng ilang buwan. Mga clown magician, isang buffet na kayang magpakain ng isang barangay at mga regalong nagkakahalaga ng isang maliit na kotse. Ito ang paraan nila para punan ang katahimikan ng masayang ingay kahit isang araw lang. Ngunit ngayon, lahat ay iba na. Isang gabi sa hapunan, sinubukan ni Catherine na buksan ang usapan. "Malapit na ang birthday mo, anak. Anong gusto mong gawin?" Bago pa man makasagot si Aya, sumabad si Eduardo. "I have already instructed my secretary to book the grand ballroom at the Peninsula. We can invite your classmates from your old preschool. It will be a grand celebration." Ang kanyang tono ay pinal-isang paraan ng pagbawi ng kontrol. Tumingin si Catherine sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagbabala. Ngunit si Aya ang sumagot, hindi sa pamamagitan ng katahimikan, kundi sa pamamagitan ng salita. "Ayaw, Sari," sabi niya malinaw at matatag. Umiling siya. Natigilan si Eduardo. Tumingin siya kay Aya na nakatingin sa kanyang plato. "Anong ayaw mo, prinsesa? Ayaw mo sa hotel? We can have it here. We'll build a fairy tale castle in the garden." Muling umiling si Aya.
Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay seryoso. Gusto ko, birthday mo, sa bahay ni Lola. Ang mga salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni na Eduardo at Consuelo na nagkataong nag-aabot ng ulam sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng kasambahay. Si Eduardo ay hindi makapaniwala. Ano, tanong niya? Sa bahay ni Aling Luz, anak, maliit lang doon. Maalikabok. Walang lugar para sa mga laro. May mga kaibigan, simpleng sagot ni Aya. Tumingin siya sa kanyang ama, isang tingin na puno ng isang uri ng karunungan na hindi nababagay sa kanyang edad. May pagmamahal. Ang dalawang salitang iyon, may pagmamahal, ang tumapos sa usapan. Walang kayang isagot si Eduardo doon. Sa harap ng purong hangarin ng kanyang anak, ang lahat ng kanyang mga rason tungkol sa kaligtasan at estado sa buhay ay naging walang kwenta. Ang araw ng kaarawan ni Aya ay dumating. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa Barrio San Roque. Sa pagkakataong ito, ang SUV nila ay hindi na lang naglalaman ng kaba, kundi pati na rin ng mga kahon ng pizza, spaghetti at isang malaking cake, isang kompromiso mula kay Eduardo. Ang bahay ni Lola Luz ay maliit, ngunit ito'y puno ng init at buhay. Ang munting bakuran sa likod ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas na gawa sa lumang dyaryo at magasin. Ang mga mesa ay yari sa pinagdugtong-dugtong na kahoy at ang mga upuan ay magkakaiba. Ngunit ang lugar ay puno ng tunog na matagal nang hinahanap ni Aya, ang masayang tawanan ng mga bata. Nandoon si Nia, ang batang unang naging kaibigan ni Aya, at ang lahat ng mga batang nakikinig sa kwento ni Lola Luz tuwing linggo. Sinalubong nila si Aya hindi dahil sa kanyang mamahaling damit, kundi dahil isa siya sa kanila. Si Eduardo at Catherine ay nakatayo sa isang sulok, tila mga dayuhan, sa sariling selebrasyon ng kanilang anak. Si Eduardo ay hindi mapakali, patuloy na pinupunasan ang kanyang noo. Si Catherine naman ay may maliit na ngiti sa labi habang pinagmamasdan ng kanyang anak na nakikipaglaro ng habulan. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa hangin, isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman nila. At pagkatapos dumating ang hindi inaasahang bisita, si Consuelo. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay pangreyna pa rin. Dala-dala niya ang isang malaking paper bag. Pinapunta po ako ni Sir Eduardo, sabi niya kay Catherine, may peking ngiti. Para siguraduhing maayos ang lahat. Napakunot ang noo ni Catherine. Hindi ito ang napag-usapan nila ni Eduardo. Ngunit bago pa siya makaprotesta, hinalo na ni Consuelo ang sarili sa selebrasyon. Habang nagkakainan, nilapitan ni Consuelo ang isang grupo ng mga bata, kasama si Nia. Mag-ingat kayo sa pagkain, ha? Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis ngunit may lason. Hindi natin alam kung paano niluto yan. Baka mamaya galing lang sa basura ang mga sangkap. Ang mga bata ay nagkatinginan, ng kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala. Ngunit ang pinakamasama ay nangyari nang lapitan niya si Nia. Alam mo ba, bulong niya tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Si Aya may sakit yan. Kaya hindi siya nagsasalita dati. Nakakahawa raw. Kaya dapat huwag kayong masyadong lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Nia sa takot. Dahan-dahan siyang lumayo kay Aya. Napansin ito ng ibang mga bata. Ang masayang bilog ng mga kaibigan sa paligid ni Aya ay unti-unting nagkawatak-watak. Naiwang mag-isa si Aya sa gitna ng bakuran. Hawak ang kanyang plato ng spaghetti, hindi maintindihan kung bakit bigla siyang iniwasan ng lahat. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Nakita ni Lola Luz ang lahat. Ang kanyang malumanay na mukha ay biglang naging seryoso. Nilapitan niya si Nia. Anong problema, apo? Mahinahon niyang tanong. Umiiyak, itinuro ni Nia si Consuelo. Sabi po niya may sakit si Aya na nakakahawa. Sabi po niya, huwag kaming lalapit. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago kay Lola Luz. Ang kanyang anyo bilang isang mapagkumbabang lola ay nawala. Pinalitan ito ng isang leonang nagtatanggol sa kanyang supling. Naglakad siya patungo kay Consuelo, si Catherine at Eduardo na nakaramdam ng pagbabago sa kapaligiran ay napalingon. Ano po ang karapatan ninyong takutin ang mga bata?
Tanong ni Lola Luz, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Wala akong ginagawang masama, depensa ni Consuelo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi. Isang maliit, ngunit malakas na boses ang sumigaw. Si Nia. Tumakbo siya at tumayo sa tabi ni Lola Luz, nanginginig ngunit matapang. Narinig ko rin po siya kanina. Sinabi niya na baka galing sa basura ang pagkain ni Lola. At sinabihan niya kami na huwag kaming maglaro. Kasama si Aya kasi may sakit daw po siya. Ang pagsisiwalat na yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong bakuran. Ang lahat ay napatahimik. Napako ang tingin ni Eduardo kay Consuelo. Ang maskara ng pagkukunwari ni Consuelo ay biglang nabasag. Ang kanyang mukha ay namutla. Wala na siyang masabi. Ang testimonya ng isang batang nagsasabi ng totoo ay mas matibay kaysa sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ang katotohanan ay lumabas hindi sa isang marangyang sala, kundi sa isang maliit at maalikabok na bakuran mula sa bibig ng isang batang walang yaman, kundi ang kanyang katapatan. Si Eduardo ay dahan-dahan na naglakad. Palapit ang kanyang mukha ay isang bagyo ng galit, pagkadismaya at pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Consuelo. Ang anino niya ay bumalot sa matandang kasambahay. Consuelo, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at nakakatakot. Tapos ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lola Luz. Ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay puno ng walang halong paggalang at kahihiyan. Walang salitang lumabas. Yumuko na lamang siya ng bahagya. Isang kilos na mas malakas pa sa anumang paghingi ng tawad. Tumingin si Aya sa kanyang ama, sa kanyang ina, at kay Lola Luz. Nakita niya ang pagbagsak ng isang kasinungalingan at ang pagsilang ng isang bagong pag-unawa. Tumakbo siya at niyakap ang binti ng kanyang ama. Pagkatapos ay hinila niya ang kamay ni Catherine at ni Lola Luz. Sa gitna ng nasirang selebrasyon, pinagbuklod niya silang tatlo, isang pamilyang hindi na pinaghihiwalay ng pader ng pagdududa, kundi pinag-iisa ng isang masakit ngunit kinakailangang katotohanan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang malamig na katahimikan ng pagtatalo o ang mabigat na katahimikan ng pag-aalala. Ito ay isang katahimikang malalim puno ng mga hindi masambit na salita ng pagsisisi at pag-unawa. Si Eduardo ay nagmamaneho, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Si Catherine ay nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pagbabago ng tanawin mula sa karukhaan patungo sa karangyaan, ngunit sa unang pagkakataon, nakikita niya ito sa ibang liwanag. Sa gitna nilang dalawa sa likod, si Aya ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang paghinga ay malalim. Sa kanyang kamay, mahigpit pa ring hawak ang isang korona na gawa sa bulaklak ng kalachuchi, ang tanging regalo na natanggap niya sa kanyang kaarawan, bigay ni Nia. Pagdating sa mansyon, ang dating palasyo na puno ng tensyon ay tila isang malaking espasyo na naghihintay na mapunuan ng bagong kahulugan. Ang pagkawala ni Consuelo ay agad naramdaman. Ang kanyang mapanuring presensya ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Ang mga natirang kasambahay ay tila mas malayang nakakakilos, ang kanilang mga ngiti ay hindi napilit. Kinagabihan, hindi na nagkulong si Eduardo sa kanyang opisina. Natagpuan niya si Catherine sa silid ni Aya, kung saan pareho nilang pinagmamasdan ang natutulog na anak. Catherine, panimula niya, ang kanyang boses ay halos pabulong-puno ng bigat na matagal na niyang dinadala. Patawarin mo ako. Hindi agad sumagot si Catherine. Hinaplos niya ang buhok ni Aya. Para saan? Sa lahat. Sagot ni Eduardo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig na marmol. Sa hindi ko pakikinig sa'yo, sa pagiging bulag ko, sa paglalagay ko ng tiwala sa maling tao, inuna ko ang aking pride, ang aking takot, kaysa sa inyo. Tumingala siya at nakita ni Catherine ang isang bagay na bihira niyang makita sa kanyang asawa, kahinaan. Ang kanyang mga mata ay namumuo sa luha.
Ang akala ko ang pagprotekta sa inyo ay nangangahulugan ng pagtatayo ng matataas na pader. Patuloy niya. Pero ang mga pader na yon, tayo pala ang ikinulong. Lumapit si Catherine at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Pareho tayong nagkamali, Eduardo. Pareho tayong naligaw sa paghahanap ng lunas para sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi sila ang makapangyarihang mag-asawang Montesillo. Sila ay dalawang magulang lamang na natagpuan muli ang isa't isa sa gitna ng kanilang mga pagkakamali. Ang mga sumunod na araw ay naging simula ng isang tahimik na revolusyon sa loob ng mansyon. Sinimulang tanungin ni Eduardo si Catherine tungkol kay Lola Luz, hindi na bilang isang suspek, kundi bilang isang taong hinahangaan niya. Ano ang kwento niya? Tanong niya isang hapon habang nagkakape sila sa hardin. Ikinuwento ni Catherine ang lahat ng nalaman niya mula kay Rosa at kay Lola Luz mismo, tungkol sa nag-iisa nitong anak na pumanaw sa sakit sa puso noong bata pa. Tungkol sa pangakong inialay niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa ibang mga bata bilang pag-alala sa sariling anak. Tungkol sa kung paano niya itinuring na mga apo ang lahat ng bata sa Barrio San Roque, tinuturuan silang magbasa at magsulat gamit ang mga lumang libro at dyaryo na napupulot niya. Habang nakikinig si Eduardo, isang pakiramdam ng malalim na kahihiyan at paghanga ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tila naging walang kwenta kumpara sa tahimik na kabayanihan ng isang matandang babae na walang-wala, kundi ang kanyang puso. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Aya. Isang umaga sa almusal, habang masayang nagkukwento si Aya tungkol sa mga laro nila sa kaarawan niya, bigla siyang huminto at tumingin sa kanyang mga magulang. Si Lola Luz, sabi niya, tinutulungan niya ang mga bata. Tumango si Eduardo. Oo anak, isa siyang napakabuting tao. Malungkot ang mga kaibigan ko. Patuloy ni Aya ang kanyang boses ay naging seryoso. Walang magandang paaralan, walang mga libro tulad ng sa akin. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama, isang tingin na puno ng isang simpleng ideya na may kakayahang baguhin ang mundo. Papa, yung pera mo, sabi niya nag-aalangan. Pwede bang bumili ng paaralan para kina Nia? Ang tanong ay tumama kay Eduardo at Catherine na parang isang malakas na kidlat. Simple, inosente, ngunit puno ng katotohanan. Napatingin sila sa isa't isa at sa mga mata ng kanyang asawa, nakita ni Eduardo ang parehong realisasyon. Sa buong buhay nila, ang pera ay ginamit nila para bumili ng mga bagay mansyon kotse, mamahaling gamit mga therapy na walang epekto. Hindi kailanman pumasok sa isip nila na gamitin ito sa paraang iminumungkahi ng kanilang anak. Nang gabing iyon, sa opisina ni Eduardo, sa kauna-unahang pagkakataon, magkasama sila ni Catherine na nakaupo sa harap ng kanyang malaking mesa. Ngunit hindi mga ulat ng kumpanya ang kanilang tinitingnan. Sa isang malinis na papel, nagsimula silang mag-drawing at magsulat. Hindi lang isang paaralan. Sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. Isang buong community center, may library, may palaruan, may libreng kainan para sa mga bata. At isang maliit na klinika, dagdag ni Catherine, para sa mga pangunahing pangangailangang medikal. Mag-i-hire tayo ng mga pinakamahusay na guro at social worker. Sabi ni Eduardo, ang kanyang utak na pangnegosyo ay gumagana na ngayon para sa ibang layunin. At kailangan natin ng isang taong mamamahala rito. Sabi ni Catherine, tumingin sa kanyang asawa na may makahulugang namamangiti. Isang taong may puso para sa mga bata. Isang taong kilala ang komunidad. Nagkatinginan sila. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanilang isipan. Sa dulo ng kanilang pagpaplano, may isang tanong na natitira. Ano ang ipapangalan nila sa proyektong ito? Si Aya, na hindi pa pala natutulog at tahimik na pumasok sa opisina, ang nagbigay ng sagot. Lumapit siya sa mesa at itinuro ang mga salitang nakasulat. Para kay Lola, sabi niya, dahil siya ang nagbigay ng ilaw.
Tumingin siya sa kanyang mga magulang. At pag-asa. Nagkatinginan sina Eduardo at Catherine. Ang mga salita ay perpekto. Iyon ang ibinigay ni Lola Luz, hindi lang kay Aya, kundi sa kanilang buong pamilya. Kinuha ni Eduardo ang panulat at isinulat sa itaas ng pahina ang magiging pangalan ng kanilang pundasyon, ang magiging bagong pundasyon ng kanilang pamilya. Pundasyong Luz at Pag-asa. Ang ilaw at pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, natagpuan din nila ang mga ito. At hindi sa loob ng kanilang marangyang mansyon, kundi sa puso ng isang matandang babae at sa isang simpleng tanong mula sa kanilang anak. Nagsimula ang lahat sa isang bakanting lote sa puso ng Baryo San Roque, isang piraso ng lupa na matagal nang tambakan ng basura at pinamumugaran ng matataas na talahib. Ngunit isang umaga ang katahimikan ay binasag ng tunog ng mabibigat na makinarya. Ang mga residente ay naglabasan nagtataka, habang ang mga bulldozer ay dahan-dahang nililinis at pinapatag ang lupang matagal na nilang kinalimutan. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga imahe ng pagbabago. Ang tunog ng mga martilyo at lagari ang naging bagong musika ng baryo. Ang dating bakanting lote ay nagkaroon ng mga pundasyon, pagkatapos ay mga pader na gawa sa hollow block at di nagtagal isang bubong na sisilong sa mga pangarap. Ito ay higit pa sa isang simpleng proyekto ng konstruksyon. Ito ay naging buhay ng pamilyang Montesillo. Tuwing umaga, bago pumasok sa kanyang opisina sa Makati, dumadaan muna si Eduardo sa construction site. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay nalulukuban ng alikabok habang kausap niya ang mga inhinyero at arkitekto. Ang manggas ng kanyang barong Tagalog ay nakarolyo hanggang siko. Hindi na siya ang malayong tagapundo. Isa siyang aktibong tagapagtayo. Ang kanyang tala sa negosyo ay ginagamit na niya ngayon sa pagtiyak na ang bawat sentimo ay napupunta sa pinakamataas na kalidad ng materyales para sa mga bata. Si Catherine na naman ay halos araw-araw na naroon. Ang kanyang kotse ay laging puno ng mga color swatches, mga sample ng tela at mga katalogo ng mga muebles na pambata. Siya ang nagdisenyo ng bawat sulok ng gusali mula sa maliliwanag na kulay ng mga silid-aralan na nakakagising ng pagkamalikhain hanggang sa maliliit na upuan at lamesa na perpekto para sa mga bata. Siya ang kaluluwa ng disenyo, tinitiyak na ang lugar ay hindi lang magiging isang gusali, kundi isang tunay na tahanan. Ang hapagkainan sa mansyon na dati isang formal at tahimik na lugar ay naging kanilang war room. Ang mga blueprint ay nakalatag kung saan dapat naroon ang mga mamahaling kubyertos. Ang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa stock market, kundi tungkol sa curriculum para sa mga bata. Kailangan nating maglagay ng malaking reading corner na may malalambot na unanda mungkahi ni Catherine isang gabi. I've calculated the budget. We can afford to import high-quality, non-toxic educational toys from Finland. Sagot ni Eduardo habang sinusuri ang isang spreadsheet sa kanyang laptop. Dapat po may swing na mataas, yung abot ang ulap to. Sabad ni Aya na gumuguhit sa isang piraso ng papel. At si Lola Luz, na madalas na nilang kasalo sa hapunan, ay nagbibigay ng karunungang hindi matututunan sa anumang libro. Mas gusto ng mga nanay kung may lugar sila para maghintay habang nag-aaral ang mga anak nila. Sabi niya, isang munting espasyo kung saan pwede silang magchismisan o magtahiyan. Agad itong idinagdag ni Eduardo sa plano. Sila ay naging isang tunay na koponan, bawat isa ay may kanya-kanyang ambag. At si Aya ang naging kanilang inspirasyon at tulay. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang klase, kasama si Lola Luz binibisita nila ang ginagawang gusali. Ipinapaliwanag niya sa ibang mga bata ng baryo, ito dito ang library. Magbabasa tayo ng maraming libro. At doon ang palaruan. Walang aaway. Siya ang kanilang munting embahadora, ang buhay na patunay ng pangarap na kanilang itinatayo. Ngunit ang pagtatayo ng pangarap ay hindi laging madali. Humarap sila sa mga hamon. May mga pagkaantala dahil sa mga permit mula sa City Hall na sumubok sa pasensya ni Eduardo.
Ngunit sa halip na gamitin ang kanyang impluensya para pabilisin ang proseso, pinili niyang sundin ito isang aral sa pagpapakumbaba. Ang mas malaking hamon ay nagmula sa komunidad mismo. Sa simula may pagdududa, may mga bulong-bulungan. Ano ang kapalit na tanong ng ilan? Baka pagkatapos itayo yan, bigla na lang tayong paalisin. Isang araw hinarap si Lola Luz ng isang grupo ng mga matatanda sa baryo pinangungunahan ni Mang Tonyo, ang di opisyal na pinuno ng kanilang lugar. Luz, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay seryoso. Nagpapasalamat kami sa iyong mabuting puso. Pero itong mga Montesillo, mga milyonaryo, bakit sila biglang magmamalasakit sa atin? Baka may plano silang masama para sa ating lupa. Humarap si Lola Luz sa kanila. Ang kanyang tindig ay kalmado ngunit matatag. Hindi siya nagalit. Naintindihan niya ang kanilang takot. Tonyo, mga kaibigan, simula niya. Kilala ninyo ako. Lumaki ako rito. Alam ninyong wala akong itinatagong anuman sa inyo. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang pamilyang ito, nakita ko silang magbago. Sila ay binago ng pagmamahal para sa kanilang anak. Ang gusaling itinatayo nila ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa ating mga anak, sa ating mga apo. Ito ang bunga ng isang aral na natutunan nila sa pinakamahirap na paraan, na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa pusong marunong magbigay. Ang kanyang mga salita na puno ng katapatan at karunungan ang unti-unting pumawi sa mga pagdududa. Ang tiwala nila kay Lola Luz ay mas matibay kaysa sa anumang hinala. Mula sa araw na yon ang komunidad ay hindi na lang nanood. Sila ay nakiisa na. May mga nag-volunteer na magpintura, may mga naglinis ng kapaligiran, may mga nagtanim ng halaman. Ang Pundasyong Luz at Pag-asa ay naging proyekto ng buong baryo. Pagkatapos ng 6 na buwan ang gusali ay natapos. Ito ay isang bahaghari ng kulay sa gitna ng mga kulay abo na bahay. Ang amoy ng bagong pintura at bagong pag-asa ay sumalubong sa kanila nang una nilang pasukin ang natapos na gusali. May mga silid-aralan na puno ng mga libro at laruan. May isang munting kusina na laging maghahanda ng mainit na lugaw. At sa gitna ng lahat, isang malaking pader na ipininta ng mga bata mula sa baryo, isang mural ng kanilang mga pangarap. Tumayo si Aya sa gitna ng malaking playroom, lumingon-lingon, at isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Wow! Tumayo si Eduardo sa tabi ni Catherine, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi niya ito pinunasan. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kagalakang hindi pa niya naramdaman kailanman. Nakatakda na ang araw ng inaugurasyon, inimbitahan nila ang buong komunidad. Ngunit isang linggo bago ang malaking araw, isang tawag ang nagpabago sa lahat. Isang tawag para kay Eduardo Montesillo. Sino to? Tanong ni Catherine, nakita ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa habang kausap ito sa telepono. Ibinaba ni Eduardo ang telepono, ang kanyang muka ay isang halo ng gulat at pag-aalala. Tumingin siya kay Catherine. Iyon ay isang producer mula sa kislap ng buhay, ang pinakasikat na news magazine program sa bansa. Sabi niya, nabalitaan nila ang tungkol sa pundasyon, nalaman nila ang kwento. Huminga siya ng malalim. Gusto nilang i-cover ang inaugurasyon. Sabi niya, at gusto nilang interbyuhin si Aya. Ang umaga ng inaugurasyon ay dumating na may kasamang ambon, isang banayad at malinis na ulan na tila hinuhugasan ang baryo San Roque. Inihahanda ito para sa isang bagong simula. Ang mga banderitas na ginawa ng komunidad ay kumikinang sa mga patak ng ulan. Sa halip na maging sagabal ang ambon, ay tila nagdagdag ng isang sagradong pakiramdam sa okasyon. Sa loob ng Pundasyong Luz at Pag-asa, ang lahat ay abala. Ang amoy ng mainit na sopas mula sa bagong kusina ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak na inialay ng mga residente. Ang mga bata, nakasuot ng kanilang pinakamalinis na damit, ay tumatakbo sa mga pasilyo. Ang kanilang mga boses ay umaalingaw-ngaw, isang musika na pumuno sa bawat sulok ng gusali. Ngunit ang pinakamalaking kaguluhan ay nasa labas.
Dalawang malaking van mula sa istasyon ng telebisyon ang nakaparada. May mga kable na nakakalat na parang mga ahas sa basang semento. Ang mga kamera ay nakapwesto, handang kunan ang bawat anggulo ng kaganapan. Ang pagkakaroon nila ay nagdagdag ng isang antas ng kahalagahan sa araw na yon. Ngunit para kay Catherine, ito rin ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Sa isang maliit na silid na ginawang pansamantalang dressing room, pinagmamasdan niya si Aya habang inaayusan ito ng isang stylist mula sa TV station. Suot ni Aya ang isang simpleng puting bestida na pinili ni Lola Luz. Ang kanyang buhok ay may isang laso na kapareho ng kulay. Lumuhod si Catherine sa harap ng kanyang anak. "Hindi ka ba natatakot, anak?" Mahina niyang tanong, inaayos ang laso sa buhok nito. Maraming tao, maraming kamera. Tumingala si Aya sa kanya, ang kanyang mga mata ay kalmado at malalim na para bang nakikita niya ang takot sa puso ng kanyang ina. Umiling siya. "Bakit po ako matatakot magkwento tungkol sa pagmamahal?" Sagot niya, isang tanong na mas matimbang pa sa anumang kasiguraduhan. Sa labas nagsimula na ang programa. May mga awitan mula sa mga bata. May mga maikling talumpati mula sa mga lider ng komunidad. At pagkatapos tinawag sa entablado sina Eduardo at Catherine Montesillo. Magkahawak kamay silang umakyat. Si Eduardo, na sanay magsalita sa harap ng mga board of directors at libo-libong empleyado, ay tila ninenerbiyos sa unang pagkakataon. "Magandang umaga po sa inyong lahat." Panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng maraming taon, ang akala ko ang pagiging matagumpay ay ang pag-iipon ng yaman. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taga-Barrio San Roque, mga mukhang kinorte ng paghihirap, ngunit may dignidad. Ngayon ko lang natutunan na ang tunay na tagumpay pala ay ang pagbabahagi nito. Tumingin siya kay Catherine nang ngumiti sa kanya. "Ang gusaling ito," patuloy ni Catherine, "ay hindi galing sa amin. Ito ay isang ideyang nagmula sa aming anak. Ito ay binuo ng inyong mga kamay at ito ay pinatibay ng pagmamahal ng isang babaeng nagturo sa aming lahat kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-asa." Itinaas niya ang kanyang kamay. "At ngayon, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang puso at kaluluwa ng proyektong ito, ang aming inspirasyon, ang aming guro, ang aming anak, si Aya Montesillo." Isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa pag-akyat ni Aya sa entablado. Sa kanyang paglalakad, ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Isang munting batang babae sa isang simpleng puting bestida na may hawak na isang luma at medyo tuyo ng tutubing gawa sa dahon ng niyog. Huminto siya sa gitna ng entablado sa harap ng mikropono na halos kasing taas niya. Ang buong lugar ay napatahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang patak ng ambon sa bubong na yero. Tumingin siya sa mga tao, ang kanyang mga mata ay hindi natatakot. Tumingin siya sa mga kamera na parang mga malalaking itim na mata. "Hello po." Simula niya, ang kanyang tinig ay maliit, ngunit malinaw at umalingaw-ngaw sa buong lugar. "Ako po si Aya. Dati po hindi ako nagsasalita." Isang kolektibong buntong hininga ang maririnig mula sa mga manonood. Ang katapatan sa kanyang mga salita ay agad na kumonekta sa kanilang mga puso. "Akala po ng papa at mama ko may problema ako. Akala po ng mga doktor may sakit ako." Ikiniling niya ang kanyang ulo. "Pero ang totoo po, naghihintay lang pala ako." Itinaas niya ang tutubing dahon. "Naghihintay po ako na marinig ang kanta sa puso ni Lola Luz." Tumingin siya sa unang hilera kung saan nakaupo si Lola Luz sa pagitan nina Eduardo at Catherine. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kulubot na pisngi ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. "Tinuruan po ako ni Lola na hindi po masama kung iba ka." Patuloy ni Aya, ang kanyang boses ay nagkaroon ng kumpiyansa. "Tinuruan niya po ako na hindi kailangan ng maraming pera para maging masaya. Ang kailangan lang po natin ay isang taong makikinig
hindi lang sa bibig, kundi sa puso. Ang mga salita ay tumagos sa bawat taong naroroon. Mga nanay na napayakap sa kanilang mga anak, mga amang tahimik na nagpunas ng kanilang mga mata. Itong bahay na ito, sabi ni Aya iginagala ang kanyang kamay sa paligid, ay para po sa lahat ng batang naghihintay na may maniwala sa kanila, naghihintay na maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Huminga siya ng malalim, ang kanyang huling mga salita ay ang pinakamahalaga sa lahat. Para po sa mga papa at mama na nakikinig. Sabi niya tumingin ng diretso sa pinakamalaking kamera. Hindi po kailangang ayusin ang anak ninyo. Kailangan lang po siyang mahalin. Isang sandali ng ganap na katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang palakpakan ang sumabog, isang kulog ng mga kamay ng mga paa, ng mga sigaw ng paghanga. Hindi ito isang magalang na palakpak. Ito ay isang pagbuhos ng emosyon mula sa daan-daang tao na naantig ng simpleng katotohanan mula sa isang 6 na taong gulang na bata. Bumaba si Aya sa entablado at tumakbo hindi sa kanyang mga magulang kundi kay Lola Luz. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa matanda. "Salamat po, Lola." Bulong niya. "Kayo po ang una at pinakamagaling kong guro." "Hindi apo ko." Sagot ni Lola Luz, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Ikaw na ngayon ang guro ng Lola." Lumapit si Dr. Patricia na isa sa mga panauhin, niyakap niya si Aya. "Aya, alam mo ba na libo-libong bata ang matutulungan ng sentrong ito?" Umiling si Aya. Hindi po ang bahay ang tutulong. Pagdatama niya isang huling aral ng karunungan. Ang mga taong may pagmamahal sa loob nito ang tutulong. Ang bahay. Dito lang po nakatira ang pagmamahal. Nang maglaon, habang unti-unting humuhupa ang selebrasyon, lumabas sina Eduardo, Catherine, Aya at Lola Luz sa veranda ng ikalawang palapag. Mula roon, tanaw nila ang buong Barrio San Roque na naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw pagkatapos ng ulan. Nakatayo sila roon 4 na taong pinagbuklod ng tadhana. Ang mayamang mag-asawa na natutong maging mapagkumbaba. Ang pulubing babae na naging reyna ng isang komunidad. At ang batang babae na hindi nagsasalita, na sa huli ay nagbigay tinig sa puso ng lahat. Magkahawak kamay sila habang pinagmamasdan ng mga bata na masayang naglalaro sa bagong palaruan. Sa ibaba, isang buhay na testamento sa kanilang paglalakbay. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na mabigat o malamig. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan, ng pasasalamat at ng isang pag-ibig na natagpuan hindi sa karangyaan, kundi sa isang lugar kung saan ang puso ay sa wakas natutong tumibok ng malakas. Isang hapon, habang ang mansyon ay abala sa masayang ingay ng paghahanda para sa isang maliit na salo-salo sa pundasyon, isang itim na motorsiklo na may selyo ng isang mamahaling courier service ang huminto sa kanilang malaking tarangkahan. Isang lalaking nakauniporme ang nag-abot ng isang sobreng kulay ginto sa gwardiya. Ang sobre ay makapal gawa sa mamahaling papel at mabango. Nang makarating ito sa mga kamay ni Catherine, agad siyang kinabahan. Alam niya kung ano ito kahit hindi pa niya binubuksan. Sa gitna ng sobre nakaukit sa kumikinang na tinta ang mga salita, "Taunang handog pasasalamat gabi" ng mga bituin. At sa ibaba ang pangalan ng punong abala, Doña Victoria Silvestre. "Dumating na," sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay halos pabulong habang inilalatag ang imbitasyon sa mesa sa kanilang sala. Para itong isang relikya mula sa isang nakaraang buhay, isang buhay ng mga peking na humangiti, mga walang kabuluhang pag-uusap, at mga damit na mas mahal pa sa isang bahay. Halos 1 taon na silang hindi dumadalo sa mga ganitong pagtitipon. Tiningnan ito ni Eduardo. Ang gabi ng mga bituin ay hindi lang isang simpleng party. Ito ang pinakamahalagang social event ng taon. Dito nagsasama-sama ang mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang hindi pagdalo ay isang malinaw na mensahe ng pagtiwalag sa kanilang sarili mula sa mataas na lipunan. "Hindi natin kailangang pumunta," sabi ni Catherine, sinusubukang kumbinsihin
ang sarili higit pa sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man makasagot si Eduardo, nagring ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang sekretarya. Sir, paalala lang po sa meeting ninyo bukas ng tanghali kay Doña Victoria Silvestre sa Manila Polo Club. Nagkatinginan sina Eduardo at Catherine. Hindi ito isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang paunang salvo. Kinabukasan sa eksklusibong Manila Polo Club, kung saan ang mga usapang negosyo ay isinasara sa pagitan ng mga subo ng mamahaling steak, sinalubong ni Doña Victoria si Eduardo. Siya ay isang babaeng nasa mga 60 anyos, ngunit ang kanyang tindig ay matigas pa rin, ang kanyang mga alahas ay kumikinang at ang kanyang mga mata ay matalas na parang sa isang agila. Eduardo, iho. Bati niya, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Balita ko'y naging abala ka sa iyong charity work. Ang paraan niya ng pagsabi ng charity work ay may halong pangungutya na para bang ito'y isang nakakatuwang libangan lamang. Ito'y higit pa sa isang libangan, Doña Victoria. Magalang ngunit matatag na sagot ni Eduardo. Tumawa ng mahina ang matandang babae. Siyempre, ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit kita inimbitahan dito. Inilahad niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Isang panukala. Ang Silvestre Group of Companies ay naghahanap ng isang lokal na partner para sa isang malaking real estate development sa Timog. Ang kumpanya mo ang nasa isip ko. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ito ay isang proyektong kayang magpabago sa takbo ng kanyang kumpanya. Ito ang uri ng deal na pinapangarap ng bawat negosyante. Ngunit patuloy ni Doña Victoria, dahan-dahang humigop ng kanyang tsa, ang aming mga international partners ay napakasilan. Pinahahalagahan nila ang imahe at prestihiyo. Kailangan nilang makita na ang kanilang mga kasosyo ay kagalang-galang. Nakukuha mo ba ang ibig kong sabihin, Eduardo? Ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Ang deal ay nakasalalay sa kanyang pag-uugali. Kailangan niyang umayos, bumalik sa dati at iwanan ang nakakahiya niyang koneksyon sa Barrio San Roque. Samantala, sa isang high-end na cafe sa Greenbelt, naranasan ni Catherine ang kabilang dulo ng espada. Nakipagkita siya sa kanyang mga dating kaibigan, sina Marie Chris at Dahlia. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang kanilang pagbati ay malamig. Ang kanilang mga ngiti ay pilit. Catherine, darling, buhay ka pa pala, biro ni Marie Chris, ngunit may talim sa kanyang boses. Akala namin ay tuluyan ka nang naging madre. Ano nga bang pangalan ng lugar na yon? Balita ko'y lagi ka raw doon. Sabi naman ni Dahlia habang maingat na pinupunasan ang kanyang kutsarita. Hindi ka ba natatakot mahawa ng kung anong sakit? You have to be careful for Aya's sake. Ang bawat salita ay isang patutsada. Ang bawat tanong ay isang paghuhusga. Naramdaman ni Catherine ang mga hindi nakikitang pader na itinatayo sa paligid niya. Hindi na siya kabilang sa kanilang mundo. Para sa kanila, siya ay isang bagay na kakaiba, isang bagay na dapat iwasan. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng kanilang silid-tulugan, pinagtagpi nila ang mga nangyari sa maghapon. She's testing us, sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Inilalatag niya ang isang pain para sa'yo habang ang kanyang mga alipores ay sinusubukang iparamdam sa akin na hindi na ako kabilang. Gusto niyang paghiwalayin tayo. Inamin ni Eduardo ang tungkol sa deal. Ito'y isang malaking oportunidad, Catherine. Hindi ko maikakaila yan. At ano ang kapalit? Hamon ni Catherine. Iiwan natin ang lahat ng ating pinaghirapan. Ipagkakanulo natin si Lola Luz. Itatago natin si Aya na para bang siya'y isang kahihiyan. Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Sa gitna nito bumukas ang pinto. Si Aya nakapajama ay pumasok. May dala siyang isang bagong guhit. Nang walang salita, inilatag niya ito sa ibabaw ng kanilang kama. Ang larawan ay simple, ngunit makapangyarihan. Sa kaliwang bahagi, may mga matataas na gusaling kulay abo. Sa loob nito, mga taong nakaguhit na may malulungkot na muka at suot na mga korona sa ang gabi ng mga bituin
ay isang perpektong pagtatanghal ng karangyaan. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula ay ginawang isang pekeng kalangitan na may libu-libong maliliit na ilaw na kumikinang mula sa kisame na parang mga bituin. Ang mga panauhin ay mga konstelasyon ng yaman at kapangyarihan. Ang mga babae ay nakasuot ng mga gown na nagkakahalaga ng 1 taon. Nasahod ang mga lalaki ay nakasuot ng mga tuksido na sumisigaw ng awtoridad. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng mahinang tunog ng isang string quartet. Sa gitna ng lahat ng ito, huminto ang isang simple at walang kinang na itim na SUV sa harap ng grand entrance. Walang nagbigay pansin dito, abala ang lahat sa paghanga sa mga naglalakihang limousine. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang lahat ng pag-uusap ay tila humina. Ang lahat ng mga mata ay napalingon. Unang bumaba si Eduardo Guapo at matatag sa kanyang itim na tuxedo. Sumunod si Catherine na sa halip na isang kumikinang na gown ay nagsuot ng isang napakagandang ngunit simpleng navy blue na bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Sumunod si Aya sa kanyang puting bestida. Ang kanyang inosenteng presensya ay isang matalim na kaibahan sa artipisyal na kislap ng paligid. Ngunit ang huling taong bumaba ang siyang nagpatigil sa paghinga ng lahat. Mula sa sasakyan, inalalaya ni Eduardo na bumaba si Lola Luz. Hindi siya nakasuot ng gown. Sa halip suot niya ang isang lumang Filipiniana na yari sa pinya na maingat na inalmirol at pinlansa. Ang disenyo nito ay simple, ang kulay ay kupas na sa panahon, ngunit sa kanyang suot ito'y naging isang kasuotan ng reyna. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakapusod ng maayos, pinalamutian ng isang solong bulaklak ng sampagita. Hindi siya mukhang naliligaw. Sa kanyang tahimik na dignidad, siya ang tila pinakamatatag sa kanilang lahat. Ang pagdating nilang apat, isang pamilyang hindi pangkaraniwan, ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ng bulungan ay agad na kumalat. Sino yan? Ang yaya ba nila? My God, Eduardo has lost his mind. This is a scandal. Naramdaman ni Catherine ang bawat tingin, narinig niya ang bawat bulong. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Aya, ngunit si Eduardo ang nagbigay sa kanya ng lakas. Inakbayan siya nito at bumulong, hayaan mo sila. Hindi na tayo nabubuhay para sa kanilang opinyon. Sa kanilang paglakad, sa gitna ng ballroom, tila humahawi ang mga tao na parang dagat. At sa dulo ng kanilang paglalakbay, naghihintay ang reyna ng gabing iyon, si Doña Victoria Silvestre. Ang kanyang nangiti ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso ng champagne. Ang kanyang mga mata na puno ng hindi maitagong galit ay dumaan kay Eduardo at Catherine, at pagkatapos ay tumusok kay Lola Luz na parang dalawang patalim. Eduardo, Catherine, isang malaking sorpresan. Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. At nagdala pa kayo ng, isang espesyal na panauhin. Bago pa man makasagot si Catherine, humakbang pasulong si Eduardo. Ngumiti siya, isang ngiting kalmado, ngunit hindi nagpapatalo, sapat na malakas para marinig ng mga taong nakikinig sa kanilang paligid. Magandang gabi, Doña Victoria. Bati niya. Hindi po siya isang espesyal na panauhin. Huminto siya sandali, hinayaan ng mga salita na magkaroon ng bigat. Siya po si Doña Luz Viminda Cruz, ang aming founding honorary chairwoman ng Pundasyong Luz at Pag-asa. Itinaas niya ang kamay ni Lola Luz na para bang ipinapakilala ang isang maharlika. At higit sa lahat, siya ay miyembro ng aming pamilya. Ang paggamit ng titulong Doña, isang titulong karaniwang nakalaan para sa mga tulad ni Victoria, ay isang direktang sampal. Nakita ng lahat ang bahagyang panginginig sa kamay ni Doña Victoria na may hawak ng baso. Bago pa siya makahanap ng isasagot, tumalikod na sina Eduardo at dinala ang kanilang pamilya sa kanilang mesa. Ang gabi ay nagpatuloy, ngunit ang tensyon ay nanatili. Ang kanilang mesa ay parang isang isla, iniiwasan ng karamihan, ngunit hindi nila ito ininda. Sa unang pagkakataon, masaya sila sa kanilang sariling mundo, nagkukwentuhan at nagtatawanan na parang sila lang ang tao sa silid.
Dumating ang oras ng pagbibigay parangal. Tinawag si Eduardo sa entablado bilang isa sa mga pinakamalaking donor. Ang lahat ay naghihintay ng isang karaniwang talumpati tungkol sa ekonomiya at corporate social responsibility. Tumayo siya sa harap ng mikropono, ang liwanag ay nakatutok sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang pamilya sa gitna ng dilim. Nakita niya sila, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang babaeng nagpabago sa kanilang lahat. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi po, panimula niya. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pagbibigay. Nag-aabot tayo ng malalaking tseke para sa napakaraming mabubuting layunin. Tumingin siya ng diretso sa mesa ni Doña Victoria. Ngunit isang mahalagang aral ang natutunan ko sa nakalipas na taon. Ang tunay na pagtulong ay hindi natatapos sa pagpirma ng isang tseke sa isang magarbong pagtitipon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang tunay na pagtulong ay ang paglabas mula sa mga ginintuang pader na ito, pagpunta sa mga lugar na ayaw nating tingnan, paghawak sa mga kamay ng mga taong nangangailangan at pagtrato sa kanila hindi bilang mga biktima, kundi bilang ating sariling pamilya. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ito ay hindi na isang talumpati. Ito ay isang sermon, isang paghamon. Ang aking kumpanya, patuloy ni Eduardo, ay nangangakong dodoblehin ang aming donasyon para sa gabing ito. Mga bulungan ng paghanga ang maririnig. Ngunit hindi pa siya tapos. Ngunit meron akong isang kondisyon. Tumingin siya kay Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay matatag. Ang pondong ito ay dapat pamahalaan ng isang bagong komite na may transparency at tunay na malasakit. At para sa komiteng iyon, ninonomin ako bilang unang tagapangulo, ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng yaman. Si Doña Luz Viminda Cruz. Ang bulwagan ay sumabog, hindi sa palakpakan kundi sa pagkabigla. Si Doña Victoria ay napanganga, ang kanyang muka ay namumutla sa galit at kahihiyan. Ang kanyang plano na ipahiya ang mga Montesillo ay bumalik sa kanya ng may buong puwersa. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang tumakbo paakyat sa entablado. Si Aya. Niyakap niya ang binti ng kanyang ama. Tumingin si Lola Luz na may mga luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata at umiling ng marahan isang tahimik na pagtanggi sa karangalan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mensahe ay naipadala na. Ang kislap ng mga kamera ng telebisyon ay nagliwanag hindi sa mga alahas ng mga mayayaman, kundi sa isang di pangkaraniwang grupo sa entablado. Isang negosyanteng muling natagpuan ang kanyang kaluluwa, ang kanyang anak na nagturo sa kanya kung paano, at ang matandang babae na naging kanilang gabay. Hindi nila tinapos ang gabi. Pagkatapos ng talumpati, tahimik silang umalis. Iniwan ng isang bulwagang puno ng bulungan at isang lipunang nabasag ang salamin ng pagkukunwari. Ang kwento ay hindi nagtapos doon sa gitna ng kislap ng mga kamera. Ito ay nagtapos makalipas ang isang linggo sa isang hapon sa Barrio San Roque. Ang pundasyon ay puno ng buhay. Si Catherine ay nagbabasa ng kwento para sa isang grupo ng maliliit na bata. Si Eduardo, nakasuot ng simpleng polo shirt, ay matiyagang tinuturuan ng ilang batang lalaki kung paano mag-ayos ng sirang bisikleta. At sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Aya sa tabi ni Lola Luz. Sa pagkakataong ito, hindi na si Lola Luz ang gumagawa. Si Aya na gamit ang kanyang maliliit at maliksing mga daliri, ang matiyagang nagtuturo sa kanyang lola kung paano gumawa ng isang perpektong tutubi mula sa sariwang dahon ng niyog. Ang tunay na kislap na tuklasan nila ay hindi ang liwanag mula sa mga chandelier o sa flash ng kamera. Ito pala ang ginintuang sinag ng hapon na tumatagos sa mga dahon ng puno, sumasalamin sa dalawang ulo na magkadikit, isang bata at isang matanda na kapwa nagtuturo at natututo sa walang hanggang wika ng pagmamahal. Natagpuan nila ang kanilang lugar hindi sa mataas na lipunan, kundi sa puso ng isa't isa. At iyon ang yaman na hinding-hindi mananakaw ni numan.